Akala ko ba talaga ay safe etong lugar na ito? Abay, kahit mataas ang sikat ng araw, tignan nyo naman, nagkakagulo. Rambulan ata ito o kung ano man ang nangyari sa mga kabataan ito dahil itong balitang to ay hindi naman in Tagalog. Pero nakikita nyo naman mga kabataan. Oh, ayan. At sunod-sunod din daw ang mga aksidente. Abay, nauna ng nabalita na halos araw-araw tuwing umuulan ay binabaha din daw ang Davao. So, ayan. Yan po ang pinagmamalaking lugar netong mga diehard, netong mga DDS. Nakakaawa naman po kayo. Sobra-sobra po kayong magpabango ng lugar. Pero ang totoo pala, ng lugar ninyo, pero ang totoo pala ay pawang hindi mga magagandang bagay, mga negatibong pangyayari ang makikita or ang nararanasan ng mga taga Davao. Ito, isa pa na aksidente yung truck. Ito naman ay aksidente. Pero bakit kasi sa comment section, ang sinasabi ng mga netizens, posibleng etong driver daw na ito ay nakadroga, langos sa alak, at marami pang iba na kadahilanan. Kung saan mo doon, imposible naman na dahil nagka-problema lang, minalas lang, wag naman sana. Pero yun nga, aksidente ito, pero yun kasi ay nakikita natin na binibigay na impression ng mga kababayan natin. Tungkol nga dito sa mga ganitong klaseng pangyayari. Meron pang isa, nasunog itong sasakyan ito sa gitna ng kalsada. Ano nangyari? So, ganyan ba talaga ka-safe ang Davao? Siguro, magpakatotoo na kayo. Dahil salungat ang lumalabas sa mga balita tungkol sa inyo. Ang pinagmamalaki nyo, safest city, ang pinagmamalaki nyo, matiwasay, maayos, malinis, at kung ano-ano pa. Pero lahat kasi ay kabaliktaran. Maraming nababalita ng mga negatibong bagay dyan. So maganda siguro para hindi lumabas na itong mga ganitong klaseng balita, kailangang magkaroon na kayo ng news blackout dyan sa Davao. Kasi nababalita sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo yung mga ganitong klaseng pangyayari. Magising na po sana kayo.